flagrante delicto ito. Dapat to batuhin hanggang sa mamatay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Mr. President, Mr. Chair, siya po ay sumulat doon sa ground. Wala siyang sinabi, sumulat lamang po sa ground. Nakita mo ng mga Pariseo ang sinulat. Isa-isa po silang umalis. Bakit po? Palagay ko, ang sinulat mo ng Panginoon, yung mga kasalanan ng mga Pariseo, hypocrisy, corruption, lahat po. Oh. Ngayon, naiwan po doon yung babae. That was caught in the act of adultery. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, where are your accusers? Ang sabi po ng babae, none, Lord. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon doon, Mr. Chair, Mr. President? Hindi na ako papatay, sir. Retired na ako eh. Lumar na, hindi na ako mayor. Ayaw ko na rin. Alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako, sir. Ayaw ko na. Anyway, ganito po yun. Ang sabi po nyo, ganito na lang, batas lang po ako. Yun ang sabi nyo. Prosecutor kayo eh. Kanina sinabi niyo po, batas lang po ako. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, bago ko sagutin yung ano sir, kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ko man, sir, tulungan Pero, mo na lang ako. Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. Pagdasal, well, of course, you have a dual, ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yan. bago niyo po sabihin niya, pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po dasal na Ama namin, ha? Hindi po dasal na Our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Salamat, Tulad sir. ng aking nabanggit sa inyo kanina, coming from the heart. Opo, ngayon. Sinabi po ninyo rito, mas mabuti pa na makulong ka at maghirap ka sa kulungan. Eh bakit po kayo pumapatay? Mas mabuti pala na makulong tong mga hayop, itong mga drug lords na ito, o mga drug pushers na ito. Bakit po sinasabi nyo kanina pa na pumatay kayo ng tao? Sana pinakulong lalamang po ninyo. Ano po, CJ? The records of the police will bear me out. Few instances, sir, pero karamihan yan, may hawak talaga ng nang i-confront ko yung mga yan, sila, with the police, of course, kasama ko. Okay, yung sinabi ng kidnapper. So, 3 of them, nasasakyan sila, sir, may carbine. Ako naman, ang hawak ko 45. Yung dalawang pulis na, tatlo lang kami. They kidnap a girl. Alam nang, kinidnap nila, dinala nila sa Cotabato for 1 month, detained her, and repeatedly raped them. They raped her, 7 of them, and finally went back to Davao City. Tapos sinauli nila yung naghingi sila ng ransom money. Umakyat sila sa bahay, sir, kumain. Totoo ito, it's on record. Kumain pa sila sa bahay ng babae bago pala akong mayor nito. Tapos
pagbaba nila, dala-dala nila yung ransom money. Nandoon na ako sa labas. So, pag ano, hindi ko na sila sinita. Hindi ka din. Diretso. May kasama kayong pulis. Kasama ko pulis. Pero yung usually, dalawa lang yun. Sir, yung, Mr. Chair, naintindihan ko po yun. Siguro, kahit ako, makagawin ko yun. Pero ito po, kasi ayon po sa batas, Mr. Chair. Sinita mo, pupunot talaga yan. Ayon po sa batas, Mr. Chair, kayo po nakakaalam ng batas. Meron po bang authority ang isang public official na bumaril? O yung pong pulis lamang ang dapat bumaril? Anybody, any person who is a victim, he could have come, may baril ka, lumaban ka, ito po sa self-defense. Any person has the right to defend himself, his physical being, and his property. Pero ito pong kwento nyo kanina, Mr. Chair, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo eh. Hindi naman kayo ang ni-rape. Oo, ito po ito. Binaril nyo bigla. Binaril nyo bigla sapagkat alam nyo gumagawa ng krimen. Naunawaan ko po yun. Kahit ako, baka gawin ko eh. Pero ang gusto ko lang po malaman, ayon sa batas, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Meron po ba kayong karapatang bumaril sa isang kriminal na hindi naman kayo ang target, kundi iba? Kung walang nakatingin siya, marilin mo na. At ako nang I will appear as your defense counsel. Ito po. Marunong ako dyan, sir. Tagal Ito po ako ba, fiscal. Mr. Chair, hyperbole pa po to. Sinabi po nyo, nung kayo ay mayroon na that you would patrol the streets in your big bike looking for trouble. Sabi nyo. Yeah. Talagang naghahanap kayo na enkwentro. Walang para makapatayin po ba yun? Hindi sa innocent, sir. Oo. Mga kriminal, bakit magawak? Mayor ka dapat maghanap Hindi po to hyperbole. Totoo po ito. Kasi looking for trouble eh.